Guys, sobrang ganda. As in, tingnan niyo yung harap namin. Hindi nag-give justice yung camera ko. No, no, baby. Ito muna una kong tinuro. This is may enoki sa gitna. Good morning, everyone! Welcome back again to another episode of Exploring with Den. And this is our first full day in Sapa. And first things first, mag-withdraw muna tayo. So, tayo ngayon, di ba sa airport, sa other episode, nag-withdraw tayo sa Agribank. Ang maganda nito is malapit siya sa Sun Plaza. Ito lang yung summer, so may likuran ko. Ayan, dyan summer dyan. May Agribank across niyan. Ayan. Again, yung maximum withdrawal is 3 million dong, tapos may 55,000 na charge. Tara, mag-withdraw na tayo. Again, sa nakamiss ng, or di nakapanood ng episode natin, doon nag-withdraw tayo sa Agribank sa airport. Nag-compare kami kung Cbank o Gcash yung mas magandang exchange rate. So, it turns out Gcash. So, Gcash na yung ginamit namin kanina sa pag-withdraw sa Agribank. Okay, ngayon, doon na tayo mag-withdraw. Ang first agenda natin, since Sunday ngayon, is pupunta muna tayo sa Sapa Stone Church. Mag-aalo tayo. Papasalamat muna tayo sa mga blessings na ating natatanggap. Nakakapunta tayo sa mga ibang bansa. Diba? So, pumunta muna tayo. Walking distance lang naman. Malapit na tayo sa Sapa Stone Church. Itong church na to, located siya at the very center ng Sapa. Very simple, very classic. Nagmama siya sa backdrop ng mountains. Very pretty. Parang siyang Calirwega? Ay, oo. Parang siyang Calirwega. Parang may nagmama. So, magstay na lang tayo sa labas. Mag-pray lang muna tayo. Next agenda natin, pupunta tayo ng Alpine Coaster. So, nandito kami ngayon. Across na doon sa may church. Itong globe na yan, punta kayo dyan kasi nag-o-offer ng free shuttle going to Alpine Coaster. O, diba? At least makakatipid tayo. Okay, unfortunately, wala nang tao sa loob. Wala ring gamit. Na-confirm namin na wala na. Kasi sabi ni Kuya, local wala na. Nag-grab na lang kami going to Alpine. Inalagay ko na lang dyan below yung price ng grab namin going to Alpine. Medyo malayo pala siya and maputik kasi kakatapos lang ng bagyo. So yung grab ride namin, nag-offer siya na antayin niya na lang kami kasi hindi naman din ganun katagal dito. Itong Alpine Coaster, binook namin via Klook, pero ito yung prices sa taas if dito nyo balak bumili. Pinicturean ka niya kasi yun daw yung papakita niya yun sa baba para dun sa next ride mo. Kasi nagbayad ako ng another round, 100,000 do. Ako na lang uulit for the content. So, dito na yung locker. Tapos may kasama ng locker. Ito yung locker area. Kasama na siya sa binayaran natin. Tapos pag nawawalain yung key, kasi may bayad na 100,000 pag nawalaan. Sa scan lang nila yan. Thank you. Ano? Para walang Yee! Nakakatakot. Bye! So, may control siya dito sa gilid. If gusto ko ng slow, fast, ganyan. Pwede ko naman bilisan. Ayan. Oh my God! Ang sayang! Oh my God! Pagbababa! Pwede nyo makuha yung photo nyo. Ayan yung prices sa taas. Nakita nyo ba? There. Pero yeah, hindi namin kukuha. Ito pa lang. Pwede nyo siyang i-turn into souvenir. Mga t-shirt, frame, stone. This one. Parang ganyan. Ayan. Pabalik na tayo sa Grab. Ayun, nag-aantay siya. Ito tayo. In-offeran niya kami ng 300,000 dong para sa buong trip. So from dito sa Alpine, di na muna kami magmumuha na kasi actually one of our goals is pumunta din talaga sa Tavan, yung lower part ng Sapa kasi sakto yung weather araw, so makikita natin yung rice fields. And tingnan natin kasi malapit daw siya doon. So buto na lang ito yung nabook natin. Siguro tomorrow, pag swap na lang natin, dito na lang tayo pumunta sa Moana Cafe.
bukas after natin magpansipan. Okay, so hopefully the weather tomorrow is favorable. Kaya para makapag-1 halfway tayo kasi outdoors yun eh. So, yeah, let's go! We're now here. Turo niya. Ay, wow! Okay, bababa daw kami dun. What's up? Binigyan kami ng driver ni Kuya ng 1 oras. Sobrang ganda dito. Wow, it's so nice dito. I love it. Ito yung menu nila. Repress lang ba ito? This one. This is their menu. Sana kita. Guys, sobrang ganda. As in, tingnan nyo yung harap namin. Hindi nag-give justice yung camera ko. Kasi may stream doon, ayan o. Sobrang relaxing. Tapos sobrang hangin. Ayan yung view namin. Ayan. Sobrang laki ng coffee shop. Meron pa yan sa likod ko. Kaya siya indoor din. May indoor siya doon. Mamaya pupunta tayo doon. Tingnan lang natin. But here it is. Sobrang sarap ng kape. So guys, ba't yung order namin? Ito yung salt coffee. Sobrang sarap. Sobrang recommended ko to. 80,000 dong. Then kay Rai, pakita mo Rai, bakshu. Parang 60 lang ata yan. Pero sobrang sarap talaga nitong salt coffee. And ang maganda pa nun is yung view sobrang serene and peaceful, very calm. As naririnig mo yung stream. So buti na lang na-meet namin si Kuya Grab driver na nag-offer na pumunta dito. Actually, yung plano talaga natin is from Alpine Coaster, bababa lang tayo ng Moana kasi madadaanan lang siya. However, sabi niya, Google Translate niya na Moana Cafe is beautiful also, but there's a village. There's a something called Tavan Village. So nakita ko yun, sabi ko, rin yung gusto kong puntahan na village kasi medyo lower part siya ng Sapa. Malapit lang din naman. And kasi nakita yung rice field. So, buti na lang nag-offer siya. Enjoyin lang namin tong view. Late kumating yung french fries. Pero ayan siya. Yung sausawan yan, hindi siya ketchup, hindi siya sweet and sour. Hot sauce siya. So, it's 10:30 in the morning. Nagsabi kami ng 1 hour lang. Actually, gusto ko pa mag-stay, pero good memories last forever. Pupunta na tayo sa Ma'am Restaurant kasi doon tayo magla-lunch. Early lunch na tayo para habang di pa masyadong marami yung tao. So, nandito tayo sa Ma'am Restaurant and Coffee. Bababa tayo dito na naman. So, nagbayad kami ng 300,000 from Alpine. Binaba niya tayo sa Tavan kanina. And then, papunta dito sa Ma'am Restaurant. Pwede na rin kasi medyo mahirap mag-book doon kasi bundok yun, pababa. Walang nadaan doon unless may mag-aantay sa inyo. And saktong taga doon din si Kuya. But anyway, sinabi namin sa kanya na pupunta kasi kami ng Katkat Village mamayang hapon. However, kakatapos na kasi nung bagyo, sabi niya, baka hindi siya kasing ganda nung dati dahil nga nabaha siya. So, sabi niya, i-message ko daw sila. Inaalok niya kami ng waterfalls. Eh, medyo malayo yun and hindi kami nag-book ng cloak dun sa yung glass bridge. So, titinan natin. I-research muna namin habang mag-lunch tayo dito sa Ma'am Restaurant and Coffee. We have one coffee. One package. Soul food is now here. So, ito yung in-order namin na steak with baked potatoes and then the grilled chicken salad. Looks delicious. And yung drinks namin is isang tropical fruit salad, something iced tea, and yung sa akin is passion fruit iced tea. Yeah. Ang sarap, passion fruit. Asim. Pero alam mo, sobrang fresh yung ginamit. Kasi tingnan nyo, yung passion fruit. Puro prutas, tapos may padahon dyan effect. Then kay Rai, tingnan nyo. Tropical. Ay, may dessert na rin yung inumin niya. Let's try the steak first.
Madami na yung tao kasi lunchtime. Stop. Ang sarap. Bagay siya dun sa... Sorry. Bagay siya dun sa steak. Although hindi kami tinanong anong doneness ng steak. Parang... Medium rare. Hindi to medium rare. Medium well. well. Oh, medium well to. Ano after na medium well? Good job. The food is great. Sobrang sarap ng steak. Ng salad. Perfect combination. Although may kasama ng salad yung steak. Pero kasi yung in-order namin na chicken salad, medyo maasim-asim. So, bagay siya dun sa steak. Later afternoon, we will be going to Katkat Village. Bubuk na lang namin si Kuya kanina. Kasi, hindi namin sure if makakapag-book ba ng Grab from there. Okay, so, we'll take you guys there later. Hey, besties. Nasundo na kami ni Kuya. So, saktong. Actually, before 1:30, nasundo niya na kami. And we're now on our way to Katkat Village. And then, tinanong niya kami if plan daw ba namin mag-rent ng clothes. Kasi may sarili atang... I'm not sure if may sariling entrance or ibang entrance yun. Pero sinabi namin hindi. And then, after that, tinanong niya na rin kami if plan namin mag-enter sa ticket, ano yan? Sa gate number 1 or gate number 2. So, ang difference kasi is sa gate 1, kapag doon kayo pumasok ay mag-walk kayo papasok. While sa gate number 2, may bilihan din ng ticket pero parang may magmumotor pa kayo. Yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya, magmumotor. Basta may sasakyan pa kayo inside. Eh, yung mga nakikita namin vlogs and TikTok is nag-walk lang sila. So, hopefully dun yun sa gate number 1. So, tingnan natin later. Okay, ito na yun. Ito yung gate number 1. So, ang entrance is 150,000 dong per person. Ay, oo nga. May show din pala. Ayun yung time slots. Ito, this is gate number 1. Then, sabi ni Kuya, Grab driver, ipipick up niya tayo sa gate number 2. Tinanong ko na, baka makalimutan ko kasi. Sama ko lang dito. Yung rent ng costume is 50. May 50k, may 80k, may 100k. Kaso, babalaan ko lang kayo. Mahaba yung damit. At ganito po ang dadaanan nyo. Ayan. Matarik. Ayan o, may rent pa pala dito sa may baba. Actually, medyo mahaba na yung nalalakaran namin. Pero, gusto nyo ayun nyo masyadong mag-struggle. Yes, may rental pa sa medyo gitna. Ayan, share ko na rin sa inyo para hindi kayo mahirapan. Hindi ko lang sure kung magkano. Alright, ayan. Ito na, finally, after ilang steps na binaba natin, we're now here sa waterfalls. Yay! Okay, so tumawid tayo from the bridge kanina and dito tayo ngayon sa may main waterfalls. Ito ba yun? Siguro ito yun. Itong Katkat Village is situated in a valley. It is home of the Hmong ethnic group. Kasi itong village, there's actually theories, pero there's no written record kung paano siya na-discover. Pero yung theories is, one, na-discover ito ng mga French revolutionaries. Nakita nila yung falls is sobrang ganda. And yung French word kasi ng waterfalls is cascade. So, dun daw nanggaling yung Katkat Village. And yung second theory daw, Katkat is a language of the Hmong ethnic group. So, wala naman written record. Pero yan, sinare ko na lang din sa inyo. Naka-akit na kami, naka-exit na kami, pero may mga shuttle na ino-offer for $10,000 per person going to gate number 2 kung saan tayo. Sindi na ating Grab driver. Ayan, we're here. Thank you. Napin natin si Kuya. Okay, nasundo na kami ni Kuya. And ang kanina yung usapan namin is round trip ng Katkat and balik ng Sapa Town Center, 150k. And sabi namin, take advantage na namin yung weather na ganito kasi baka bukas paparating yung bagyo galing sa Pilipinas. So,
Pupunta kami ngayon sa Swing Sapa. Magsa-slide tayo. Let's go! Yay! We're here! Swing Sapa. Ayan, punta tayo dito. Pinapili niya kami. May mga combo-combo, pero kasi ang gusto lang namin is yung rainbow slide. So, 120k, ulitin ko na, 120k per pax, tapos may libreng tubig. So, inassume namin 10,000 doon tubig. So, Anli na yung ride. Anli naman yung ride. Let's go! We're alive! Yes, naka-apat na slide ako. Tapos si Ray tatlo. Tapos, meron dito sa baba. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. There. Yan yung nag-o-offer ng drone shot. Pakita ko sa inyo. I-insert ko yung clip dyan. Or baka na-insert ko na, hindi ko alam. So, maganda siya in fairness. Actually, maraming activities dito eh. Meron pa sa likod ko. Yung parang racing. Racing? Yung parang scooter drift na mababasa sa floor. Alam niyo yun? Gets ba yung point ko? Meron din doon, pero hindi ko sure kung magkano kasi maraming choices and then sabi namin yung slide lang. Pero for your information, meron pang iba activities na magagawa dito. Come on! We're now here sa The Mist Sapa. So here's our food. Food is here. We got ham and cheese baguette, sakan pano chocola, and one coconut coffee. One coconut coffee and bakshu. And we have a guest over here. Hi! So let's eat. Ayan. Tapos may parang dried coconut sa ibabaw. Sarap. Lasa coconut. Sarap. This is para chocolate. Tsura mo naman. Lasang ano? CME. Lasang latek. Okay, so explain ko lang yung nangyari kanina. Yung Grab namin is nag-offer siya ng 150,000 round trip ng Sapa Town Center to Katkat and pabalik. Tapos naisip namin na why not mag-rainbow slide or mag-swing Sapa na tayo ngayon habang favorable pa yung weather, habang ito ganito kasani pa and maaga pa rin naman na 3:30 pa lang. So, sinabi namin na yun, gusto namin pumunta. So, overall, sabi niya, 250. Hanggang dito, 250,000 yung binayad namin. So, that's Sapa Town Center to Katkat to Rainbow, to Swing Sapa, and then dito sa The Mist. Sobrang sulit nun. Kasi, pagka kinompute mo siya sa Grab, 230,000 lahat-lahat ng yun. 20,000 dong lang yung dinagdag mo. So, nawala pa yung hassle na magbubuk ka pa, mag-aantay ka pa ng Grab. At least ito, panatag ka na may nag-aantay sa'yo, may sundo ka. Diba? So, ilalagay ko dito sa screen. Kasi nagpaalam naman ako sa kanya if pwede ko ba i-share yung number niya. And, yun. Sabi niya, sige daw, recommend ko daw siya sa iba. So, recommend ko siya sa inyo. Sobrang bait niya, as in. Di lang siya nag-i-English, so lahat ng conversation namin Google Translate. Pero nagkakaintindihan namin kami so far. Halos same rate siya sa Grab. At least sa kanya yun lahat mapupunta. Actually, diba? yung computation niya based sa app ng Grab. I-check niya sa app kung magkano. Tapos, Mag-a-add babawasan lang lang niya siya. siya. Actually, babawasan niya na konti eh. Hey guys! Good evening! So, we are about to have our dinner and ito, napili namin itong sa may tapat ng Sapa Star Hotel kasi kakain tayo sa mga upuan na yan. Nakikita nyo ba? Mga nasa tabing kalsada lang. Hindi ko masabing kalsada kasi stairs yan. Pero yes. Oh. Doon tayo sa taas. Oh. Yung sa may tapat ng massage. So, figure out ko pa paano. Pero nagturo ako na isa. Hindi ko sure eh. Tignan natin. Natuturo pa ako. Wait lang. Ayan, tinuro ko yung pizza. Ayan. Ayan. Nagawin niya na. Ito muna una kong tinuro. This is the Vietnamese pizza. Natikman namin siya sa Hanoi. Ay!
Tsaka Ho Chi Minh, sorry. Nung nag-Ho Chi Minh kami back in 2023. So, try natin siya ngayon. Ulit. Namiss ko to as in. Okay, cheers. Init. Oh. Crunchy yung crust. Tapos parang may lasang floss. Floss pa yung lingkod eh. Bango. Hindi eh. Ito siya, ganito yung tsura niya. Ganyan. May corn, may sausage, may mayonnaise, may cheese, may egg. I don't know kung ano yung mga binudbud niya. Tapos parang may red na sauce. Siguro yung parang chili yun. Sarap. Cheers. Alright. Yo. Yeah, abot naman pala. As an introvert. Asan ba? This one? 2? Try. See? Yeah. Hindi rin malamig. Okay lang? May ano, ayan o. Parang lime. Pero, bakit? Kakainin natin. Ito pala, lemon green tea. Safe. Lemon green tea pala. Sarap. Pilihan kami ng sauce. Ayan yung sauce. Mukha siya mga. Yeah. Ayan. Next batch of food. This is may enoki sa gitna. Tapos may naka-wrap ng, I think this is pork. Pork to. Sarap. Sausage. Dip natin. Maanghang pero it's so good. Magi siya eh. Sarap. When you're visiting Vietnam, try niyo yung mga ganitong food. Yun nasa tabing kalsada. Kasi yun yung mas masarap. Kasi like, para ma-feel nyo yung culture nila kung paano sila, anong kinakain nila araw-araw, di ba? So, yun naman yung essence ng biyahe. Last set. Ganito yung tsura niya. Parang beef na may nakasingit na gulay. Hindi ko alam anong gulay yun. Pili to. Ha? Pili. Wag na. Sili daw. Hindi siya gulay. Let's try this one. Hindi letong Celery. mapait na gulay. Mapait. Bakit sa Bakit maangang yung ilong ko? Stingy yung lasa niya. Pag kinakagat mo, lumalabas sa ilong ko yung parang something.